Nagpatingin sa ospital ang isang babae para sa check-up, ngunit dahil sa pagkakamali ng doktor, na-inject siya ng huling tubo ng sperm ng isang tycoon. Ang tycoon ay ang may-ari ng pinakamalaking medical institution sa lugar. Ngunit sa kasagsagan ng kanyang karera, nalaman niyang may cancer siya sa tiyan. Kaya naman, nagpa-freeze siya ng sperm para sa pagpapatuloy ng kanyang lahi. Nang araw na iyon, bumalik ang tycoon sa kumpanya. At nakita niyang may ibang lalaki ang kanyang asawang si Mary. Iniayos ni Mary ang kanyang mga damit. Aba, akala ko ba nasa ospital ka at nagpapagaling? Matagal na palang alam ng tycoon na hindi siya mahal ni Mary. Diretso na niyang binigay kay Mary ang papeles ng annulment. Natulala na lang si Mary sa kinatatayuan niya. Pag nagdiborsyo sila, wala na ang pangarap niyang maging mayamang asawa. Kaya naman kinagabihan, nagsumikap siyang humingi ng tulong sa nanay niya. Pero ang nanay niya, hindi man lang nag-alala. Dahil nalaman na niya ang tungkol sa tycoon. Isang tubo lang ng sperm ang naiwan sa ospital. Kaya ang anak na babae ay palihim na mag-i-inject lang ng kanyang anak. Ang pwesto ng mayamang asawa ay tiyak na mapapanatili. Nang marinig ni Mary ang plano ng kanyang ina, bigla siyang nagkaroon ng sigla. Kinabukasan, pumunta siya sa ospital para palihim na magpa-inject ng sperm ng mayaman. Pero ang pabaya na doktor, ay nagkamali ng ini-inject kay Mary at kay Yuri. Ini-inject niya ang bata kay Yuri na nagpa-check up. Ngunit binigyan lamang si Maria ng isang karaniwang pagsusuri sa panganganak. Pagkaraan ng ilang araw, pumunta sina Maria at ang mayamang negosyante para sa resulta. Ngunit lumuhad ang doktor at humingi ng tawad sa kanilang dalawa. Agad na nagalit si Maria. Gusto niyang aidmanda ang ospital at ipapatay ang doktor. Dahil ito na ang huling pagkakataon niyang magkaanak. Ngunit sinabi ng mayamang negosyante, kung puro pa ka na lang naman ang anak na ibibigay mo sa akin, huwag na lang. Kahit na tila walang pakialam ang mga taong mayayaman. Nang makita niya ang sanggol sa loob ng thermal container, nais pa rin niyang magkaroon ng sarili niyang anak. Bumalik si Mary sa ospital para piliting malaman ang pangalan ng babaeng nagdadalang tao. Pagkatapos ay nakita niya si Yuri. Binigyan niya muna ito ng maraming pampalusog na pagkain. At umaasa siyang ipanganak nito ang bata. Diretsahang tinanggihan ito ni Yuri. Sapagkat para kay Yuri, sisirain ng batang ito ang kanyang kinabukasan. Ngunit pag-uwi ni Yuri sa kanyang tahanan, sina Mary at ang ama ng mayamang lalaki ay matagal nang naghihintay. Dumating si Yuri sa bahay ng ama ng mayamang lalaki. Hiniling ng ama ng mayamang lalaki kay Yuri na ipanganak ang kanyang apo. Pagkatapos ay may inilabas siyang isang kahon ng mga mansanas. At sinabing kung papayag siya, pwede na niyang dalhin ang kahon. At nasa loob ng kahon ay 10 bilyong piso. At sinabi pa na pagkapanganak ng bata, ay may karagdagang 10 bilyong piso pang bayad. Nag-alinlangan si Yuri sa sobrang laki ng perang nakita niya. Dahil ang kanyang ina ay matagal nang nangangarap maging mang-aawit. Pero nasayang ang kanyang karera dahil maaga siyang nagkaanak. At ngayon ay may malaking utang pa siya. Pero naisip niya na kung tatanggapin niya ang pera, para na rin niyang ipinagbibili ang anak niya. Tumanggi pa rin siya. Tumayo at lumabas nang hindi lumilingon. Kinabukasan, sumama ang buong pamilya kay Yuri sa ospital para sa operasyon. Pero pagkapasok pa lang, nakita na nila ang ama ng mayamang negosyante, at nagsimula ang mainit na negosasyon. Nang banggitin ng mayamang negosyante ang 20 bilyong bayad, nanigas ang ina ni Yuri. Nakita ni Yuri ang tingin ng kanyang ina. Akala ko'y titigib siya. Ngunit ang sabi ng nanay niya, kahit 200 bilyon ay hindi papayag na manganak. Pagkatapos, nahiga si Yuri sa operating table. Tinignan niya ang mga ilaw sa operating room. At naawa siya ng husto sa hindi pa isinisilang na bata, kaya't nagdesisyon siyang isilang ang bata.